Pinipilit mong makatulog dahil pagod na pagod ka na. At sa pagbukas mo sa iyong mga mata, ay kitang-kita mo na ang iyong pamilya ay nakatitig na lamang sa iyo. Tila awang-awa. Uhaw na uhaw ka na rin at di mo mapigilan ang pagtulo ng laway. Sinusubukan mong uminom, ngunit di mo kaya sapagkat takot na takot ka sa tubig. Di mo mapigilan panginginig ng iyong buong katawan. Sumisigaw ka at humihingi ng tulong. Hirap ka na rin sa paghinga at takot na takot. Ngunit kahit ang mga doktor sa tabi mo ay tila wala na rin magagawa. Dahil sa ilang oras na lang, ikaw ay mamamatay na. Ito ang malupit na katotohanan ng rabies. Isang sakit ng nervous system na pumapatay sa higit na 50,000 mga tao sa buong mundo taon-taon. Sa atin sa Pilipinas, ang rabies ay patuloy na tinuturing bilang isang seryosong problemang pangkalusugan. Dahil hindi bababa sa 200 tao ang kinukuha nitong sakit bawat taon. Ang rabies ay maaaring kumapit kahit kanino. Sa'yo, sa iyong asawa, sa iyong mga kaibigan, at lalong-lalo na sa iyong kaawawang maliit na anak. Ayon sa mga datos, ay may 3 bahagi ng lahat ng namamatay dito ay matutunton sa mga batang di man lang umaabot ng 15 taong gulang. Nagsisimula ang sakit sa isang simpleng kagat ng isang hayop na nagtataglay ng virus nito. Kapag ito'y dinaagapan, ito ay hahantong sa iyong tiyak na kamatayan. Ang virus na nagdudulot ng rabies ay maaaring pumasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng galos mula sa mga kuko ng hayop na may sakit nito o kaya sa tilamsik ng laway nila na madidikit sa iyong mga mata, ilong at kasilanan. Ang sakit na ito ay naobserbahang may mga 3 yugto. Ang unang yugto ay ang pagpasok ng virus sa katawan ng isang tao sa pagkagat o pagdila sa isang sariwang sugat mula sa hayop na nagtataglay ng sakit na ito. Ang karamihan sa mga nare-rabies ay ang mga asong di nababakunahan laban rito. Sa ilang mga kaso ay naiuugnay rin ang sakit sa mga pusa at iba pang kapamilyang mammals. Sa sandaling nasa loob na ng katawan ang hugis balang virus na ito, ay kumakapit ito sa mga malulusog na nerve cells ng tao, napaparami at humahanap pa ng iba pang mga cells na sasakupin ng virus nito. Ang virus ay tahimik at malatraidor na gumagapang hanggang makaabot sa utak ng kanyang walang kamalay-malay na biktima. Sa mga 70% ng mga kasong nakitaan nito ay umaabot ang proseso ng mga 20 hanggang 70 araw. Mula sa utak, ang virus ay malaya na ngayong makapaglalakbay sa lahat ng bahagi ng katawan ng tao. Kaya't nakapangihinayang na sa albularyo o sa supsop muna lumalapit ang ibang mga kababayan natin sa kanayunan kapag nakagat ng aso. Naniwala sila sa bawang at batong buhay na walang kahit anong bisa laban sa sakit. Ang dapat sana ay pumunta sila kaagad sa isang doktor o ospital habang di pa huli ang lahat. Sa pangalawang yugto, ang biktima ay makakaramdam na ng pagkibot, paghapdi o pamamanhid ng sugat maski ito'y magaling na o pagaling pa lamang. Sakit ng ulo at lagnat animoy trangkaso ang karaniwang dinaramdam. Ang biktima ay nakikitaan din ng depresyon at pagkabalisa. Ang lahat ng mga ito ay bahagi pa rin ng sakit. Sa mga kasong aktual na nakunan ng video sa San Lazaro Hospital ng mga pasyenteng nakaabot sa huli at pinakagrabing yugto na ng infeksyon, ay nakikita na rito ang pangunahing sintomas ng rabies, ang malaking pagkatakot sa tubig. Ito ang dahilan kung bakit noong araw ang tawag sa sakit na rabies ay hydrophobia, sapagkat
Kapag nakakita ng tubig ang may sakit, naninikip ang kanilang lalamunan, gayong sila'y uhaw na uhaw pa naman. Dahil rin sa mas mataas na produksyon ng laway, maaari ring kakitaan sila ng pagbula sa bibig. Sila rin ay may matinding pagkasensitibo sa liwanag, tunog at hipo. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga kwarto ay pinananatiling madilim, tahimik at libre mula sa paningin ng tubig at iba pang mga likido upang maiiwas sila sa karagdagang takot at paghihirap. Ang mga pasyenteng nasa sukdulang bahagi ng sakit ay nangangailangan na ng espesyal na pangangalaga. Sila ay karaniwang inihihiwalay sa karamihan upang sila mailayo sa panganib o pamiminsala sa kanilang sarili at iba pang mga tao. Gayunpaman, ang mga malalapit na miyembro ng pamilya ay hinihikayat na samahan ang may sakit sa puntong ito upang maibsan man lang kahit kaunti ang kanilang dinadala, sapagkat ngayon ay wala nang maaasahang anumang paggaling. Sa kinalaunan, ang biktima ay makakaramdam na rin ng kanyang nalalapit na kamatayan hanggang ito nga ay tuluyan ng bawian ng buhay. Ito ang malungkot at masakit na katapusan ng isang taong maaari sana nating nailigtas kung sakaling nadala ng maaga sa ospital o sa doktor. Ito nga rin ang dahilan kung bakit kami sa Kagawaran ng Kalusugan ay gumawa ng programa upang matugunan ang problema ng rabies. Kasama po dito sa programa ng ating National Rabies Program ang pagbabakuna ng mga aso at pusa laban sa rabies. Pagbibigay ng anti-rabies vaccine sa lahat ng mga nakagat ng aso at pusa. Pagtuturo sa mga bata at sa mga may-ari ng mga aso at pusa kung paano ang tama ng pag-aalaga at pagbibigay ng anti-rabies vaccine sa mga high-risk individuals bago pa sila ma-expose sa rabies. Ang rabies ay nakakamatay, ngunit sa pamamagitan ng ating pagtutulungan upang ipaalam ang tamang paraan sa pag-iwas nito, sa paggamot at sa pagsunod sa mga alituntunin ng responsible pet ownership, ay maaari na sana nating puksain ang salot na ito. Hanap mo ba ay lugar na marerelax ang iyong tropa at pamilya? Tara na sa JL Bambo Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Makawayan, Torrijos, Marinduque. Breathtaking ang view ng Mount Malindig, gayon din ang dagat na napakalinis at napakalinaw. May mga kubong pwedeng pagbandingan at balsang pwedeng pagluksuhan. Karaniwan ang mga gamit gawa sa kawayan, kaya mag-e-enjoy ang buong angkan. Kita-kits mga tropa peeps sa JL Bambo Beach Resort. For inquiry and reservation, please contact 0938-636-7298. For reservation, kindly email booking@jlbambobeachresort.com. Maaari ring bisitahin ang kanilang official Facebook page, JL Bambo Beach Resort. Gayon din ang kanilang website, jlbambobeachresort.com.
Magandang araw! I am Janjan Esterilio, your certified marketing agent of Toyota Calapan, and I'm handling Marinduque. We accept all kinds of transactions, cash, bank purchase, or financing. We also have low down payment, discount, free insurance, EMS, and lot more. Paano po ba mag-apply? First, fill out lang ng application form and here are the requirements na kailangan natin i-provide. Once approved, settle down payment through bank transfer and hintayin na lang ma-deliver ang unit dito sa Marinduque. O diba, sobrang dali lang? For more inquiries, just like and follow my FB page, Janjan Esterilio, or you can call me through my phone number. Again kabayan, ako po si Janjan Esterilio. See you! Hi, you want some drink? Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at. For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Boac, Marinduque. Pagod! Uhaw! O, baka ma-heat stroke ka niyan. Siguraduhin laging hydrated kasama ang Water Care Purified Drinking Water. Huwag kang mag-alala dahil malinis, dekalidad, ligtas, at masarap ang tubig namin dito. Regular din minomonitor ng local health official, pasado sa microbial potable water at physiochemical analysis water na isinagawa ng DOH accredited laboratory. Water Care Purified Drinking Water satisfies your thirst, cares for your health. Order na!
Nakikita po natin ang pagganda ng medical services at patuloy ang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ni Governor sa iba't ibang grupo at mga major hospitals at para po magkaroon tayo ng mas marami pang doktor at mga nurses at mga kailangan po technician sa ating mga equipment. Ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Kasama po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. Press be with you, The Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Maraming salamat kapatid na Rick at mga kababayan, nandito po tayo ang ating Governor's Hour. Po, online tayo dahil nga po mapapunta sa Kapitolyo, mainit pa at sayang oras. Kaya People's Day na rin po ito at inihiling po natin mga babayan na tumawag ating mga numero dito sa Radyo Santa Cruz at ano po, kaya yung mga po itong ating Governor's Hour at siya ay maghahamp ni Sunshine Grace, isang ating napakagaling na angkor ng Radyo Santa Cruz na po. Of course, katuwang po natin ang ating afterman, John Rev de los Reyes. So, kamusta po mga Santa Cruzin under kay Mayor Marisa Martinez, mga Torre Jose under kay Mayor Lorna Quinto Velasco, Bistan, under po kay Mayor Bong Siena, mga Gaseño, under po kay Mayor Rolly Tolentino, ang mga Buaqueño po, under kay Mayor Army Carrion, at mga Mogpugueño po, under kay Mayor Libelo. So katulad po ng dati, nag-uulat po tayo, ito po ay pagbibigay ng mga pangyayari para po alam ng ating mga babayan kung ano po ang sitwasyon at malaman din po nila kung ano yung mga benepisyo at tulong na maaaring makuha sa ating provincial government. Kasama po ang opisina po course, ng ating magaling, illustrious legislator at dating Speaker of the House of Representatives, the Pride of Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco. Katuwang din po natin palagi ang ating magaling na Vice Governor Lynn Angeles. Ano po, na dami-dami na pong mga revision on code, mga bagong code at ito pong mga ordinance at resolution. Ano po, na ang dami na pong nilabas ng Sangguniang Panlalawigan sa ilalim po na magaling na pag-manage po at paghawak ng liderato sa Sangguniang Panlalawigan. Kasama po natin mga bukal, Maki Caballe sa District 1, Dindin Office, ating pong Jojo Leba at Tres Mangkukang. Sa District 2 po ay nandiyan po Mailim, Mercy Rihano, Meling Cabo at Danny Red. Ating pong Pangulo ng mga konsihal, ang napakagaling pong konsihal mula sa Mugpog, Neril Manggol, na bukal din po ngayon. Ating pong Pangulo ng mga Liga ng Barangay sa probinsya, Provincial Pangulo Carlos Boy de Peralta. At the same time po, itong si Boy de Peralta po ay Regional Pangulo sa Mimaropa ng mga barangay captains sa buong Mimaropa. 5 lalawigan po yung sakop niya. At siya rin po ay miyembro ng National Executive Board ng National Liga ng Barangay sa buong Pilipinas. So, malaking bagay po yan, yung achievements po ni Carlos Boy de Peralta na matagal pong nagsilbi sa Bureau of Immigration and Department of Justice. And of course, ang ating magaling na SK National Provincial Head ay si Bertinus Valencia na namamahala ng mga programa at proyekto ng mga SK sa buong lalawigan. So katulad po ng dati, magbibigay po tayo ng ulat. July 8 ay nagkaroon po tayo ng invitation sa Marinduque State University Flag Raising and Thanksgiving. At nandun po tayo at nakiisa po tayo sa pagbati sa pagiging ganap na universidad ng Marinduque State College. Ano po? At yan po ay sa tulong po ni Congressman Lord Alan Velasco na may tuturing po na ama ng Marinduque State University dahil siya po nag-sponsor nung batas na naging universidad ang Marinduque State College, RA 11334. Ano po? Ating po napakagaling Congressman Lord Alan Velasco po ang nagpagawa
at nagpa-convert ng ating kolehiyo maging universidad. Bakit ho napaka-importante ito mga kababayan? Dahil po ay magkakaroon po ng diversity of programs sa Marinduque State University at maaari po siguro madagdagan niya ng mga kurso. Sana po yung magkaroon ng sa law, no ho? Magkaroon ng law, Bachelor of Laws, o kaya po sa medicine po. Sana pagdating ng panahon ay magawa po ng Marinduque State University. At yun din pong sa ating music and fine arts. Ano po? Marami pong magagaling na Marinduqueño. So marami pa po ang mga kurso na madadagdag at makakabuti po sa ating mga estudyanteng Marinduqueño. Ano po? At the same time po ay yung research and innovation and development ay lalakas po yan. Napaka-importante po niyang ating research and innovation and development sa Marinduque State University. Sa ngayon nga ho ay patuloy ang aming mga joint project. Diyan po ay patungkol doon sa giant bamboo na ating pinopropagate, yung manchiko. At si Governor po nakakuha niya ilang libo po na seedlings at pinapalaki na po yan. Lalaki po ng katawan nito at magagamit sa furniture. At marami pa po mga pag-aaral at mga joint project po sa MARSU. Yun nga pong sa pagpapalaki ng mga baboy, ano po, sa tamang paraan at magamit ng mga software, mga IT. Ano po? Yan po mga ilan sa mga magagandang proyekto at collaboration at coordination, mga joint project po ng provincial government at ng Marinduque State University. Parami pa po yan. At lalawak po ang ating doctorate program. Mas marami pong masteral, marami pong doctorate degrees na mailalagay. So lalakas po, dadami po lalo ang facilities at mga equipment. At mapupondohan po yan. Yung student population po ay lalaki at hopefully po ay mas ilang libo pa po madadagdag. Of course, nakatutok po dyan ang provincial government ng Marinduque at binibigay po natin ang full support sa ating pong Marinduque State University. Ano po? So, congratulations po. Ang talaga pong nagsakripisyo ng husto at pinagtsagaan at talagang pinagbuti na makamit po yan. Wala pong iba. Ang first university president po ng Marinduque State University, ang ating professor, Diosdado Solueta. Si Pangulo Dodi Solueta po ay talagang alam ko kung paano ganong hirap po ang ginawa at talaga pong pinursige na maging university po siya. At at the same time po, nararapat na siya lamang ang maging university's first president. So congratulations po sa ating dynamic, visionary, at very intelligent and innovative na Pangulo ng Marinduque State University, Professor Diosdado Dodi Solueta. Congratulations! And of course, sa ating magaling na Congressman Lord Alan Velasco. Nung Martes po ay nag-courtesy call po ang isang bagong public attorney natin, si Attorney Veronica Nebreja, at sinabi po natin napakalaki ng tulong ng PAO sa ating Marinduque sa pagbibigay ng magandang katarungan. At nung umaga din pong yun ay namigay po tayo ng love loan. Ayan po ay sa mga ating kababayan sa Buwak, Buena Vista, Gasan, Mupog, Santa Cruz at Torrijos. Ano? Halos umabot halos sa mga 80 bata ang mga 900,000 noon na bigay. Ang sinasabi po natin sa kanila, wag ho kayong uutang diyan sa 5-6 at talaga mababaon ho kayo sa utang. No? At dito po ay halos 2% lang yearly at maluwag po tayo dyan. Ini-encourage po natin ang ating mga Marinduqueño na pag kinakapos po ay dito na po sa ating love loan. Ano po? Para po hindi sila mapatungan ng katakot-takot na penalty, surcharges, and interest. Ganyan po nangyayari sa mga ibang nagpapautang, lalo po yung 5-6. Ano po? Yan ni halos 20% a month. So ano yung 20% a month? 240% a year. Nakikita nyo kung gaano yung patong na yun. At saka hindi mo kayo nagbayad ng araw-araw, sabit ho kayo dyan, no? At yung mga dati pang nagpapautang dyan, ng mga scam, ano ho, ayan ay huwag kayong maniniwala, huwag kayong, katulad po yung nangyari dyan sa Binabisa yung sa Iwi, ay nako, ang dami pong wala ng pera ho.
Basta may mga nangangako na ang lalaki na ibibigay na dividendo o interest, wag ho kayong maniwala, hindi ho totoo yan. Ang pinakamaganda na ho sigurong interest, baka 15% per annum ang kikitain. So, paano ho mangangako yan na ang laki ng porsyento kada buwan? Hindi naman totoo yun. Mag-check ho sa Securities and Exchange Commission, no? At magtanong ho sa Provincial Legal Office natin o kaya ho sa Public Attorney's Office nang malaman nyo, ho? Ayan, at wag ho kayong pirma ng papel na blanco. Ganyan ho ang tirada ng ating mga ibang nagpa 5-6, pinapipirma ho ng blanco, tapos lalagyan ho ng kung ano-anong kontrata at agreement at kayo madidimanda ng estapa. Wag ho kayong maniniwala sa ganyan. Wag ho kayong papayag, lalo po yung online loan. Naku po, ganyan din po yan. Puro kalokohan ho yan at malalagay ho kayo sa alanganin. Ay naku, sasabit ho kayo. At nito pong Martes ay patuloy po ang Love for All Medical Mission. Love for All. Yan po ay isang project ni Congressman Lord Alan Velasco at pinapatupad din po ng ating Provincial Administrator Mike Velasco. Kasama po dyan ang Pusong Pinoy Party List. Ito po ay medical mission na tuloy-tuloy po. Dahil po sa daming gamot na rin nakukuha ni Congressman Lord Alan Velasco at ini-implementa naman ni Provincial Administrator Mike Velasco po, ay tuloy-tuloy po yan. Kaya nga po dito sa Mugpog ay ang dami po nating naging natulungan sa medical mission na yan. At libre po ang laboratory test at saka check-up para sa lahat, X-ray, ECG, At yung ating mga blood test napaka-importante dyan po sa Puting Buhangin at marami po tayong natulungan dyan na kababayan na halos mga 300, Ayan, sa Mugpog. At of course, nagkaroon din ho tayo ng meeting at meron pa ho tayo mga MAIP fund, At inaayos ho namin para ho magamit mabuti kayo ho. Ay may mga nangailangang gamot ay magsabi ho sa BHW. Yan ho ang ating ginagamit para ho kayo mabigyan ng ng mga gamot na libre. At tapos dumating ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection, si Senior Superintendent Edwin P. Vargas. At kasama niya po ang Superintendent Joel Diwata. Ayan. At nag-courtesy call po at nagkaroon po sila ng meeting yan sa Torrijos. At maraming salamat to. Ating Senior Superintendent Edwin P. Vargas. At the same time, congratulations din po kay Superintendent Joel Diwata na siya pong head sa Marinduque. At noong Wednesday po ay nagkaroon po tayo ng opening ng Lab Diversity Day Mural Launch activation sa Causeway po ng Balalaka. Makikita niyo po yung Diversity Day Mural. Tingnan niyo po yan, isang proyekto po ito ng Department of Tourism kasama po ang provincial government ng Marinduque. Kaya nga po, Love the Philippines, Love Marinduque. At sa totoo po ay pinapalakas po natin mabuti ang ating mga tourist areas at yan po ang ating proyekto itong taon na ito. Tuloy-tuloy po yan hanggat napalakas po natin todo ang ating tourism. By a few years matatapos na yung regional airport sa Gasan at yung Balogo Regional Seaport kung dyan dadating mga cruise ship at yung malalaking vessel para po sa ekonomiya at mga negosyo. So ayan napakaganda ating mural po, Love Diversity Day Mural. Ayan. At nagkaroon na naman ho tayo ng pagbibigay ng panibagong ayuda under po kay BBM. Ito po ay Tuesday din. Ito po yung AKAP. AKAP ay yakapin. Ayuda para sa kapos ang kita program. At namigay po dyan sa pamamagitan po ni Provincial Administrator Mike Velasco. Ayan, nabigyan ho sila ng tulong pinansyal at marami akong natulungan. At nagbigay din po si PA Mike po Velasco ng mga AICs, mahigit 100 po, 100 food assistance. So ito po ay sa ilalim po ng administration ni Pangulo BBM
at ni Speaker Romualdez, kasama po of course si Congressman Lord Alan Velasco. Ho? Yung food assistance po ay tulong pinansyal sa ating mga barangay, lalo po din sa Sumangga. Ano po, mga taga Sumanggay na kinabang po dyan. So, patuloy po yung pagbibigay natin ng AKAP. Ho? At napasama rin po tayo dyan sa Marinduque Cacao Council World Chocolate Day. Dyan po sa Panuluyan. Ano po? At marami pong dumalaw rito. At alam nyo pa, Chocolate Day. Napakaganda pong negosyo. Kaya po itong ginagawa sa Panuluyan, mga pamilya Licaros po yata yan, ano po, ay napakaganda po ng ginagamit na kakao. At ito hoy hindi masyadong masama sa ating pong kalusugan, no? Ayan, at pinag-aralan po doon yung mga innovative na cacao products, nagkaroon ng workshop and demonstration, at yung cacao integration sa food or beverage, ano? So, dito po sa sa Bukbok, Mugpog, ay nagkaroon din po ng Lab for All, mission, libreng laboratory test, ay check up para sa lahat, no? Barangay Bokbok Mugpog, at mga 200 po ang maten. Nandiyan po si Provincial Administrator Mike Velasco. Ano po? Itong aking panganay na anak, si Provincial Administrator Mike Velasco po, ay tuloy-tuloy po ang tulong niya. At palagi niyo po siyang makikita. Kung may kailangan po kayong tulong sa provincial government, alam niyo na po ang lalapitan, ang ating pong Provincial Administrator Mike Velasco. Ano po? At pilit niya pong matutugunan ang inyong mga pangangailangan. So, nag-distribute din po ulit sa Barangay Sumangga ng food assistance. Ano po? 134. At nagkaroon din po ng meeting ang DA patungkol po ito sa fertilizer discount voucher distribution APCO Marinduque. So, nagbigay po tayo, mga 353 po ang nabigyan ng fertilizer discount voucher. Huh? At nagkaroon tayo na naman ng Webis ho ng AKAP na DSWD dyan po sa Buwak, Gasan, Santa Cruz, Benavista, Torrijos. So halos mga 300 po at nakakatuwa po na nakatanggap ng 3,000 ho. So tuloy-tuloy pa rin ang ating pong pagbibigay ng ayuda dahil mahirap po ang buhay. Ano ho? At dito na naman doon sa lamesa, sa Mugpog, ay nandiyan po si Provincial Administrator Mike Velasco para po sa Love for All. Ayan po natin sabi, libreng laboratory test at check-up po sa ating mga kababayan sa Barangay Lamesa sa Mugpog. And of course, napaka-importante po ng check-up. Uulitin po natin ay lahat po ng sakit ay nakikita sa check-up. So, kailangan po ang regular ng ating check-up. Mahal po natin ang mga Marinduqueño, kaya ang kalusugan po ay palagi natin binabantayan. Alam nyo naman po, pag nagkaroon ng mabigat na sakit po ang isang tao, ay napakahirap na po sa buhay ng pamilya, nahihirapan sa pera, at nanganganib pa po ang buhay dahil medyo sumamaho ang kalusugan. No? At itong Presbyca Free Basketball Clinic ay tuloy po ito sa Gisian, Mugpog. At tinuturuan po natin mga kabataan, ng mga fundamental, mga tamang diskarte. Ayan po. Kaya po, tuloy po ang Presbyca Free Basketball Clinic. At noong July 12 po, Friday, ay nandiyan naman po ang Lab for All, libreng check-up at lahat po. Dito rin po sa Butan Sapa. Ano po? So, ayan, mga kababayan natin, mga kabarangay sa Butan Sapa, nakinabag po dyan sa ating Lab for All mission. Pagkatapos po ng test, darating po ang ating pong mga gamot. Huh? At noong July 14 po ay nagsagawa po ng birthday celebration po si Vice Mayor Kuya Babs Rico Hermoso. Ano po? Congratulations, all the best to you, Vice Mayor Babs, and may you continue to have good health so in the service, so can provide more services to our kababayan. So, at dinauso yata yan sa Barangay Baliis. So, at yun na nga ho, nung Monday naman ay nagkaroon naman ho ng fertilizer discount distribution sa Mataas na Bayan Mugpog. At nandyan din po ang ating magaling na bukal at Pangulo po ng mga konsihal, Neryl Manggol. Ho?
At dyan po sa Butan Sapa, nabigyan din na fertilizer discount vouchers. Tuloy-tuloy po. At sa dami po ng ating mga nakukuha ay talaga pong tuloy-tuloy, umaagos, umaapaw po ang ating mga benepisyo sa Marinduque. Nandiyan din kasi po ang ating magaling, masipag at matalino na Congressman Lord Alan Velasco, ang ama ng Marinduque State University. Doon sa COVID ay wala pa nakakapasok sa atin. So, swerte pa rin tayo sa mga kababayan. Pag mayroon kayong mga kasama na ubo ng ubo o sinabi may sakit, may lagnat, ay lumayo na po kayo. At delikado rin po kahit paano po. May variant pa rin pong flirt na variant at hindi ganun kalakas. Ano ho? Pero sa totoo naman ay nakakatulong po ang ating mga bakuna na po kung sakaling papasok. So ayan po, ingatan ang sarili at ngayon po ay pakinggan natin si Dranrev de los Reyes, ang ating action man, patungkol po dito sa mga hinihiling po na tulong nung nakaraang programa. Sige po, Dranrev, go ahead. Okay po, maraming salamat po Governor Presby. At magandang hapon po sa lahat po ng tagapakinig po natin ngayong araw po ng Martes. Ako po ito, si Dranrev de los Reyes po, ang inyo pong action officer para sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Hingi po ng laptop para sa anak niya po na mag-college. Ano po? So atin po siyang natawagan at nakausap po. Nasabihan din ho natin siya na sa ngayon ho ay hindi pa po narating yung ating mga request na mga PC or mga laptop, personal computers po para po ipamigay natin. Ito nagbigay po tayo nito ng 2022 at 2023 po para sa mga college students. Priority po kasi natin yung mga nag-thesis tsaka po yung mga college na marami hong paperworks. Po. So yun po, pag may dumating na pong mga stock ng mga laptop na pamimigay po natin ay nag-compile ho kami ng mga listahan po. Ito pong mga pangalan tsaka po contact number ay amin naman pong inatabi. At once ho na naging available ay tawagan ho kayo. Maaring hindi ho ako pero isa ho sa mga staff ho namin sa office ay tawagan po kayo particular dito sa computer po na ina-request. At yung pangalawa ho na concern po ay galing naman po kay Sir Demetrio Reblesa po ng Barangay Casili, Santa Cruz. So siya ho ay nagre-request po ng makina ng bangka para sa kanyang panghanap buhay. So ito din po isa rin sa mga programa po ni Governor Presby. Katulong po ang BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Marinduque. Namimigay ho kung nakaraan taon po later last year po ay namigay ho tayo ng mga bangka. At yun po nakausap ho natin si Sir Demetrio Reblesa po para dun sa status po ng kanyang concern. Napagbilinan po natin siya na pakiunawain po at intayin po ng kaunting panahon dahil later po sa taon kasi nagabigay itong BFAR po ng mga ganito. Nung nakaraang taon po ay nakapagbigay po tayo ng mahigit sa 10 bangka. At ito po ay malalaking bangka kaya ang inahikayat po natin yung mga kababayan na natin na nag-request po ng bangka na dapat po ay nagpa-register or magpa-register po kayo sa Municipal Agriculture Office po bilang registered fisher folk ng inyo pong barangay. So ito po ay nahingi pong requirement ng BFAR po bilang kayo po ay recipient noon. So inahingi yung mga listahan po ng member po ng inyong samahan. Tapos yun po ay inapasa po nila sa kanilang opisina. Nahingi po nila yun. So paalaala po sa ating pong mga kababayan na gusto pong mag-request, dapat po ay meron tayong registration sa Municipal Agriculture Office po ng ating bayan dito po sa Santa Cruz para po maging eligible tayo doon sa panghingi po ng bangka. Tapos dapat meron tayong mga kasamahan kasi pong malalaking bangka po yung nabigay para marami po yung makasakay. Ganun po yun. At pangatlo naman po ay ito pong concern po ni
Sir Agrifino Cruzado ng Tamayo, Santa Cruz. So siya ho ay naalala niyo po, siya po ay tumawag nung nakaraang linggo po para sa kanya pong bahay na medyo nasira na daw po ng anay yung dingding. So nag-request po siya ng hollow blocks at pangpaayos. So ang naging tugon ho natin dito ay nakausap po natin ang ating pong masipag na provincial engineer si Engineer Romel Monciano po para mapabisita ito pong kanyang lugar sa pamamagitan po ni Engineer Edna Revilla para po mabisita yung lugar niya at ma-determine po kung gaano ho karaming hollow blocks yung kailangan. Ano po. So ito ho ay on process pa at inagawan ho natin ng paraan kung paano makapagbigay po ng pampaayos. Yung kasunod ho na concern ay ito pong kay JJ Bermudo ng Bagong Silang, Santa Cruz. Siya po ay nahingi ng bike para sa kanyang papa na pang-exercise po daw niya dahil sa mild stroke siya. So yung tatay niya daw po ay nagkaroon ng mild stroke kaya po nag-request po siya ng bike. So naalala niyo naman po ng mga nakaraang episode po, ng mga nakaraang taon ay kung ano po yung request ay napapagbigyan naman. Ito pong bike ay ito po naghahanap po tayo ng pwede nating ibigay. Ito pong si Sir ay nakausap na din namin. Maghahanap po kami ng pwedeng ibigay at tawagan ho namin siya pag po available na yung bike na ina-request po niya. No? At yung kasunod ho ay ito pong si Ma'am Josephine Marie Par ng Daikitin, Buenavista. Siya naman po ay tungkol sa medical assistance at nakausap po natin siya. At masayang-masaya po siya dahil nakaabot po sa kanya ang tulong na kanya pong hiniling nung nakaraang buwan. Nagpasalamat po siya sa simpleng pagpasa ng papel ay nagkaroon daw po ng medical assistance ang kanya pong asawa. So maraming salamat din po Ma'am Josephine sa matyaga pong pagpasa ng mga requirements. Ano po? So ito talagang medical assistance po natin ay marami po tayong nabibigyan dahil ito po ay lagi pong available para sa ating mga kababayan. Lalo na po yung may mga sakit. Ano po? So ang huli po ay isa pong concerned citizen naman po ng Buwak Marinduque. Nagpapasalamat din po siya sa magandang project ni Gov sa lalawigan. So syempre po ay pinasalamatan po natin siya sa kanya pong comment dahil yung mga ganito pong comment ay ika nga po ni Gov ay nakakataba po ng puso kapag yung services po natin inaabot po sa ating mga kababayan at nakakatulong. So yan po, maraming salamat po sa pagbibigay po ng comment patungkol po sa mga projects ni Gov Presby. So yun po at lahat po ng concern po ay ating nasagot. Yung iba lang po ay kailangan po natin ng kaunting panahon po para mabigay po natin yung inyo po mga inahiling. Pero nevertheless po nakatutok po ang inyo pong action officer at ganoon din po syempre si Governor Presby Velasco para po matupad ito pong ating mga kahilingan. Ano po? Tawagan ko po kayo soon as may available na po na mabigay po kaming mga bike at mga hollow blocks. Ano po? Kasi yun lang po yung parang hindi pa natin nasasagot. So ngayon po ay may paalala pong kaunti o patalastas ang COMELEC po. #magparehistro ka sa COMELEC mula February 12, 2024, available hanggang September 30, 2024. So last day po ay September 30, 2024. Sa mga hindi pa po nakakapagpa-register, paalala po ng COMELEC, #magparehistro ka sa COMELEC. So yan po ay available hanggang September 30. So yun lamang po Gov at marami pong salamat. Maraming salamat, Brand Rev, at malaking tulong talaga ang ginagawa mo. So, Sunshine, pwede tayo mag-entertain ng mga tawag Okay po. or message. Okay po, maraming salamat po Gov at magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nakikinig po dito sa radyo natin na Santa Cruz. Live po tayo dito sa radyo natin at syempre live po tayo sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Ganon din po sa Facebook page ng Marinduque News. Kaya kung kayo po ay merong mga katanungan dyan, meron po kayong mga suhestyon, meron po kayong mga nais na iparating sa ating governor, ay samantalahin nyo na po ang pagkakataon. Bukas po yung ating linya. Pwede po kayong tumawag dyan. Pwede rin po kayong mag-text sa 0961-432-4436. Ulitin po natin yung ating hotline, 0961-432-4436. At meron na po tayo ditong Buena Manong caller. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo ma'am, ano po ang pangalan nila? Ako po si Joyce Ann Ray.
Ano na? Joyce Antiray. Joyce Ann Ray. Taga saan ka? Tiga na po, Santa Cruz, Marinduque po. Taga? Santa Cruz, Napo. Marinduque. Ayan, taga Napo. Oo. Nasa kabilang linya si Gov. Pwede na po kayong makipag-usap sa kanya. Anong pangalan, Grace? Sunshine? Sunshine, anong pangalan? Si Joyce Ann po. Joyce Ann. Oo. O, sige, Joyce Ann. Ano may paglingkod sa iyo? Hello Oo. po, Tatay Bob. Ay, Magandang hapon. Okay, Joyce. Sige, ano yung maipaglingkod sa iyo? Ako po sana'y mahingi po ng cellphone at pambili po ng gamit. Okay. Tingnan natin sa ating... Ikaw ba'y nag-aaral? Opo, ako po'y grade 6 na po sa darating na pasukan. Oo. Well, sige, Dandre, i-coordinate mo kay Joyce kung anong kailangan gawin ng nanay niya o siya, ha? At tingnan natin paano matulungan ng kanyang pangangailangan Yes po, yes po. bilang estudyante, ha? Okay po. Sige, Joyce, si ating action man, si Dandre, ang bahalang asikasuhin yan, ha? Opo. Mag-aral kang mabuti, ha? Ayoko nung nagbubulakbol at kung sakali man makapagbigay tayo ng cellphone, ay nako, puro hindi laro ang paggamit ng cellphone. Yan actually ginagamit sa pag-aaral, pang research, ha? Ayoko yung puro laro ang gagawin at hindi maganda yon. Sisira lang pag-aaral mo. Sige, okay. Maraming Thank salamat you. po. Okay, thank you. Okay Thank you po. po. Ayan, okay. Maraming salamat, Joyce Ann. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. At meron pa po ditong nag-text sa ating hotline. Sabi po dito ay, magandang hapon po. Ako po si Ralph Joseph Grimaldo. Gusto ko po sana humingi ng laptop. Ako po ay second year college sa MSE. MSU na ngayon yan. Marinduque State University na. Iba po nandito. MSE daw. Bachelor of Science Information System. Salamat po. Sige, pag-aralan natin kung paano tayo makakuha doon, Reba. At Yes po. kailangan niya raw ng computer o laptop sa kanyang pag-aaral at information technology ang kurso. Opo. Sige at hanap tayo ng pondo. Ito naman ay hindi ho tayo talaga nangangako kaagad at hinahanap pa ho natin na magdo-donate ho yan o makukuha natin sa mga ahensya. Atin pong intindihin yan na lahat po ng hinihiling ng mga bagay na ganyan ay yung iba ho kasi ay malalaki rin ho ang halaga ng mga hinihingi at tinitignan din naman ho natin kung talaga nangangailangan depende ho sa sitwasyon sa buhay. So sa makakayanan ho ang ating ginagawa at pinipilit po natin makakuha para makatugon sa mga hinihiling ng ating mga kababayan. Okay po. Sige, At bukas po ulit yung ating linya. Tawag lang po kayo 0961-432-4436. Pwede rin po kayo mag-text dyan. At yan naman po ay ating basahin. Okay po. At tingnan naman natin ito pong mga comments sa ating Facebook Live. Dito po sa Facebook Live ng radyo natin Santa Cruz. Si Jerry Rosero watching from Imos, Cavite. At si Florendo Marquez, nag-message po siya dito. Sabi niya, good afternoon po, Tatay Gov. Salamat po ulit sa binigay ninyo na mga seeds. Maganda po si Bol nang halos tumubo lahat. Shout out po sa mag-asawang si Liza at Digol Motol ng Barangay Malibago. Tuwa po kami na nabuo yung mga tinanim at lumaki at ating pong aalagaan yung ating pong mga tinatanim. Importante ho yung
follow up eh. Hindi ho yung basta tanim lang tayo ng tanim at pinababayaan. Ngayon nga ho ang pinakamaganda magtanim at umpisa ho ang tag-ulan, no? At tuloy-tuloy naman ang pagbibigay natin ng mga binhi sa ating mga babayan. Magtanim ho tayo ng gulay at hindi na tayo bumibili sa mahal ho ng mga bilihin ngayon. Ay sariling sikap na ho ang ating gagawin, mga kababayan, no? Kami naman ay tuloy-tuloy ang pagkuha ho ng mga binhi o mga buto. At yan ho ay ating pong itanim. At napakaganda hong exercise siya na kayo'y gumagalaw at nagtatanim. Ay maganda ho ang exercise sa katawan. At the same time ho, ay mga vegetable ho ang importante. Ano ho? Yung ating pong mga sinasabi ng mga doktor na eksperto ay sinasabi ho, yung mga karne ho, ay talaga hong mas marami hong kolesterol niyan. Lalo yung mga taba-taba. Yung baboy ho, kitang-kita nyo yung taba, ano ho? Kaya ho yung mga talagang gusto pang kumain, huwag nyo nakanin yung taba, ihiwalay nyo ho yun. Para hindi marami yung kolesterol na nakukuha ng katawan. Ang mas mahirap po yung sa baka daw nakakalat daw ho ang taba niya sa hibla. Kaya ho, mas masarap yung ng baka, ho? Mas masarap yung karne ng baka. Dahil yung taba niya nakakalat ho sa hibla ng karne. Dami yung nakakain. Mabuti pa ho yung baboy na tatanggal nyo yung taba. Anyway, ang pinakamaganda ho ay isda at gulay ho at mag-exercise, bawasan yung stress, bawasan yung mga bisyo ho. Ang pinakamagandang bisyo, palagi ho nagdadasal sa Panginoon. Yan yung pag-inom, pagsusugal, ayan ho ay talagang pinakamasasamang bisyo ho yan, ho? Wala akong magandang dadatingan yan. Mahilig ko magsugal, sinasabi ko sa inyo. Ako ho ay may edad na, nagdaan din ho ako sa kanya, ganyan, ho? Wala akong nakita magandang benepisyo yan. Mananalo kayo, susunod, matatalo kayo ilang beses. Hindi ho magandang yan, palipasan ng oras. Mag-exercise kayo, mag-zumba, sa sports. Oho, yan, maganda, ho, mga babayan. Ating pong iisipin, tanggalin ang bisyo sa katawan. Wala akong magandang dudulot yan, no? Kung sakaling iinom ay yung social drinking, mga isang shot lang ho, ganon, tama na ho yun. Yung mga ganong bagay, yung mga moderate ho, medyo maayos pa yun, nakakatulong daw, sabi sa puso. Pero pag lahat ng bagay na sobra, ay masama na ho yun, no? O sige, Sunshine, nangaral tayong konti at napaka-importante ng kalusugan, mga kababayan. Kaya nga po ito, bukas ho, ay makukuha na po yung hiniling nating diagnostic bus. Itong laboratory na dadali na mismo sa barangay para hindi na ho kayo pupunta sa ating mga hospital, ho? Ayan, mag-iikot-ikutuhin sa barangay, abisuhan ho kayo. Kaya hindi na ho kayo pupunta sa ating mga ospital. Diyan na ho kayo kukunan ng dugo. Diyan ho sa inyong barangay. At pag nalaman nyo, naka-schedule ho yan, huwag ho nyong sayangin ang pagkakataon. Magkukuha lang kayo ng blood test, kukunan lang kayo ng konting dugo. Malalaman na ho kung ano sakit nyo. Kung mataas ang kolesterol, huwag nang kumain ng karne. Ay mataas ang ating blood sugar, huwag nang kumain ng matatamis, lalo po yung maraming kanin. Ay nako, hindi ho maganda yon. At nako, pag umabot ho sa diabetes, ay patay na ho tayo. Lahat ng organs ay tinamaan. Yung marami hong mga iba pang mga pinanggagalingan ho ng uric acid, ay nako, sasakit ho ng buto natin. Lalo yung nagkakaedad, iwasan ho yung mga pagkain na mataas ang uric acid, no? So ayan ho, ay kukunin ko bukas sa tanghali sa Taal Vista Ladyo, yung hiniling nating diagnostic bus. At maraming salamat ho sa ating Dr. Rachel Garcia, ating pong Regional Director Mario Baquilod. Dami na pong naitulong sa atin. Maraming salamat ho, RD Baquilod. Ang ating Secretary po, Ted Herbosa. Napakagaling pong sekretaryo ho at 10 po ng kanyang mga opisyales, undersecretaries, assistant secretaries. Opo. Kaya nga pa lang po paliwanag, ano po, may lumabas pong balita na yung provincial hospital daw ay 2 billion daw po ang ginasta. Hindi po totoo yun. Ang nakuha lang pong pondo ay 420 million. Yan po ay ginamit na po at ayun, matapos na po ang provincial hospital, level 2 na po. Ho?
Hindi po totoo yung 2 billion yung ginasta dyan. Kung saan napulot ho yun, ay kailangan liwanagin. Pero sa totoo ho, ang nakuha namin pondo, 421 lang po sa provincial hospital. At may picture pa nga po doon. Pero yung facilities po niyan ay talaga pong inayos na mabuti. Makikita nyo po, magandang-maganda na po ang ating provincial hospital. At ang gagawin ko po dyan ay i-integrate po natin yung 3 hospital para po ang mga doktor, mga ating mga technician pwede pong palipat-lipat. Yan po ay paumpisa patungo sa universal healthcare. Ano? At marami pa po kami nakukuhang pondo ni Congressman Lord sa mga darating na panahon. At yung sa World Bank po, nakuha po natin yan, no? At maayos pa ho lalo yung 3 ospital. Lalo po dyan sa District Hospital po ng Santa Cruz. Malaking ponto po ang ibubuhos dyan. At gaganda pong mabuti ang ating hospital sa Santa Cruz. Ganon din po sa Torrijos Municipal Hospital. Malaki pong pondo makukuha natin sa World Bank next year. Ay talaga pong kayo ay mabigyan ng magandang serbisyo medikal. Ano po, yung para sa kalusugan. Yan po ang aming tinututukang mabuti ni Congressman Lord Alan Velasco, ni Vice Governor Lynn Angeles, Provincial Administrator Mike Velasco, 10 po ng ating mga bukalo. Ayan o. Okay, go ahead, Sunshine. Baka meron pa diyang nagtatanong. Okay po. At balikan po natin yung mga comment dito sa atin sa Facebook Live ng radyo natin. Si Josephine Rosas, sabi po niya ay gandang hapon po, mahal na governor ng ating lalawigan. Pwede po ba bumati ng maligayang kaarawan sa aming tiyo Camilo Fernandez? Diyan po siya sa Alabang, Muntinlupa. Ang tatay po ni Commissioner Attorney Brian Fernandez. Binabati ko rin po siya. Proud po kami para sa kanya dahil po siya ay tubong Marinduque po. Maraming salamat po, Governor Presby Velasco. Opo, ating pong binabati at kinakongratulate po ang ating napakagaling na Commissioner ng Securities and Exchange Commission po, Marinduqueño, si Attorney Brian Fernandez po. At napakagaling po niya. Talagang we're very proud na siya po ay galing sa Marinduque. At yan na nga po, yung sinasabi po nating mga online scam, yung mga iba pang scam dyan, katulad ng iwi, ay meron ho tayong kababayan na matatakbuhan at matatanong kung mga ganitong mga pangako na sobrang lalaki ng mga binibigay na dividend o interest ay totoo. Ayan ho, pwede ho kayong magkonsulta at ang Securities and Exchange Commission ho ay online na ho. Pwede ho kayong mag-access dyan. No? Kaya ayan, may kababayan ho tayo, mag-text lang ho kayo sa kanya or mag-send ho kayo ng email. Yan ho, ay I'm sure tutulungan ho tayo ni Commissioner Brian Fernandez. Congratulations po, Brian Fernandez. Okay po. At sabi naman po dito ng isa pang nag-comment, si Cabral Linbert. Sabi po niya, magandang hapon po. Ano pong status ng kalsada sa papunta ng school ng Masagisi, NHS? Salamat po. Okay, John Reb, tingnan mo yan kung paano matignan yung kalsada na yan. At alam nyo naman, palagi rin tinututukan natin yung ating mga pangangailangan sa infrastruktura. Okay, so tingnan mo yan, John Reb, at ikonsulta sa ating provincial engineer, si Romel Monciano, ha? Okay? Sige. Okay po. At ito naman po ay si 3-1, ito po talaga ay suki natin. Si 3-1, sabi po niya ay magandang hapon po. At si Eileen Perilla, sabi naman po niya ay gandang hapon po, Governor. Pwede po baga makahingi ng printer yung anak ko? College na po siya, second year. Salamat po. Okay, Randrem, tingnan mo kung paano natin matutulungan. Kung sakali man pong hindi namin makabili, baka mag-ambag po kami ng ilang halaga, ho. At bahala na rin po, ay tulong-tulong naman tayo mga kababayan. Alam niyo naman po na marami nangangailangan talaga sa ating mga kababayan. So, ina-apportion ho natin. Meaning to say ho, ay bigay ho tayo dito ng maaaring hindi ho maibigay yung talagang hinihiling, pero makapag-ambag ho ng isang halaga para makuha nyo yung gusto nyong bilhin,
palagay ko po malaking bagay na rin po yun. Alam mo naman po natin, mahirap din ang buhay. Ilan po tayo dyan sa Marinduque, napakadaming tao po na kailangan po nating tulungan. Ano po? So yung mga hiling pong ganyan, ay atin mo naman pong titignan. Kung talagang hindi po makakayanan, ay mag-aambag na lang po dyan ng isang halaga para makatulong kayo makakuha ng inyong kagustuhan. No? So ganyan no ating policy. Ho? So, at yan no, sa makakayanan po at tayo po naman ay lumalapit sa mga ahensya para po matugunan ang mga pangangailangan po ng ating mga kababayang Marinduqueño. Go ahead, Sunshine. Okay po, at bukas po ulit yung ating linya sa mga nakikinig at meron po diyang mga suggestions o meron po mga katanungan. Ito po, 0961-432-4436. Ulitin po natin, 0961-432-4436. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook Live ng radyo natin, Santa Cruz. At si, binaligtad ito Grimaldo ata to. Grimaldo Mina. Sabi po niya, magandang hapon po sa inyo. At si Zoren Boyagon, sabi po niya ay magandang hapon po. Apo po ito ni Agrefino Cruzado. Yan, magandang hapon po. Sige po, kamusta po at salamat sa pakikinig at pakikilalahog sa ating programa. Maraming salamat po. Lalo po kay Tres Uno na hindi po nakakalimot. Maraming salamat. Apo. At sabi naman po ng isa nag-text dito, magandang hapon po, Gov. Ako po si Judy Ann Malabana, nakatira sa Barangay La Mesa, Santa Cruz, Marinduque. Mahingi daw po si Nanay Shirley ng pambili ng yero. Maraming salamat po. Sige, tingnan po natin yan. No? At Randep, tingnan mo kung makakuha tayo kung pondo kung saan dyan at makatulong po ng sa inyong yero. Yung nga po, sinasabi po natin ay maaari pong hindi kompleto maibigay yung hinihiling nyo pero baka makatulong po sa pag-ambag. Ho? Pero yun nga po, may mga requirements naman po dahil government funds po yung iwang ginagamit natin. So tumutupad lang po tayo sa mga requirements at naririnig nyo naman kay Drandre po yan kung palagi po tayong nagkakaroon ng programa. Siguro, Sunshine, paulit mo ulit yung kay Drandre, yung ating mga pangangailangan na requirements para po makakuha ng assistance. So, sige Drandre, ano mo ulit habang may oras pa. Okay po. So sa mga kababayan ho natin na gusto hong mag-avail po ng regular medical assistance, kailangan nyo lang po ay 4 na mga dokumento po. Ang una po ay medical certificate po na inisyo ng inyong doktor. At pangalawa ay ang medical prescription o inatawag din pong reseta. At ang pangatlo po ay yung barangay indigency certificate na makukuha po natin sa ating pong barangay. Magsabi lang po tayo kay kapitan at saka po sa secretary. At yung ika-4 po ay photocopy po ng ID. So ito pong ID ay kahit ano pong ID, basta government issued. Tapos kung wala naman po kayo ay pwede po kayong humingi sa amin pong tanggapan. Meron po kami nung provincial ID. Dito po sa bayan ng Santa Cruz, ang color po natin ay light green o green po So yun po, pwede po kayong humingi, yun po ay valid dito sa loob ng ating province at ito po ay naipamigay na po nung nakaraang pong 2020 pa po. So sa mga gusto naman pong mag-apply ng love loan po or loan assistance venture na pwede ho nating pandagdag puhunan sa ating pong mga negosyo o kaya naman po ay pang start ng negosyo po na nais pong nating binabalak o gusto po nating makamtan na negosyo. Pwede naman po yun basta ang kailangan lang ho natin ay sedula po at saka po yung picture po ng existing na negosyo at syempre po valid ID. So bali 3 lang po yun. Sedula, valid ID, at saka po picture po ng existing na negosyo. Pero again po, kung wala po kayong existing pa na negosyo at gusto niyo po magsimula, pwede rin po yun. Basta ang gawin lang ho natin ay magputungo po tayo sa amin pong tanggapan dito po sa Provincial Agriculture sa Buwak po. O kaya naman po kung medyo nalalayuan po kayo, pwede rin po dyan sa amin pong satellite office dyan sa Buwak, ay sa Santa Cruz. O kaya naman po ay sa Municipal Agriculture po ng Santa Cruz. Meron ho tayong mga naka-assign na tao doon po para po may assist po kayo dun sa inyo pong mga application sa love loan. At para naman po sa mga nais pong mag-avail ng cataract extraction program po, ito po ay pagtanggal po ng mga katarata sa mata po, particular po sa mga senior citizen po nating kababayan, ay pwede ho kayong mag-avail nito ng libre
Kailangan lang ho ay meron kayong active membership po sa PhilHealth. Ano po? So si PhilHealth po kailangan nyo, bukod po sa ID, ay kailangan nyo po ng MDR or Members Data Record. Ano po? Kailangan nyo ho yun para masabi ho na active member kayo ng PhilHealth po. At meron din ho kaming requirement na assessment. So kayo po ay madaan sa ospital para po magpa-check up kung kayo po ay for operation ng katarata. Kung hindi naman po ay meron kaming mga gamot pong inabigay at saka po yun nga po mga gamot na at assistance na pwede pong gamitin ninyo para po maibsan po yung inyo pong kondisyon sa mata. Kung ano man po yun. Tapos ang sa mga gusto hong magpalista po sa ating pong Dole Tupad program, ito po ay ongoing pa rin, ay pwede po kayong magpalista sa inyo pong mga barangay captain o kaya naman po ay sa atin pong dito po sa Santa Cruz sa ating pong satellite office. Pwede po kayong magpalista doon. So ito po yung nabigay naming number para pwede po kayong tumawag or mag-text. Ulitin ko po, ang aming pong number dyan po sa satellite office ay ito pong 0947 578 5100. So ulitin po natin, 0947 578 5100. So yun po, yun po ay pwede nating tawagan or pwede nating i-text kung kayo po ay nais magpa-lista po para sa Dole. So lahat ng mga program na ito ay pwede ho nating ma-access sa pamamagitan po ng program na ito. Mag-send lang po kayo ng inyong inquiry or tanong dito po sa programa pong ito tuwing Martes ng hapon, or kung di man po kami on air sa araw pong iyon or wala pong programa, pwede rin po kayo araw-araw 24/7 po sa amin pong official Facebook page, yun pong Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Pwede nyo rin pong i-like yan, i-follow at i-share para pwede ho kayong maging updated po kayo sa lahat ng mga pangyayari dyan po sa Kapitolyo. So i-like nyo lang po at i-follow po yung amin pong official Facebook page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Pwede po kayong mag-chat doon regarding po sa mga programa na amin pong sinasabi dito po sa ating pong program tuwing Martes ng hapon. So yun po, at sa mga gusto po palang humingi ng bangka, at ganun din po yung mga nais manghingi po ng mga pananim, kailangan po ay registered po kayo sa Fisher Folks po, sa mga mangisda, sa mga nahingi po ng bangka. Registered po kayo sa Municipal Agriculture as registered fisher folk ng inyong barangay. So yun po ay may certificate along po dun sa lahat ng mga members ninyo, kasama po yung mga members ninyo at saka po yung samahan ninyo. Bigyan ko po kayo ng example. Ang example po dyan ay yung samahan ng mga isda, samahan ng maliliit na mga isda dyan sa Gasan. Yun. Meron pong ganong samahan po ng mga mangingisda dyan sa Gasan. So sila ho ay nabigyan ng bangka. Last year po yun, mga December. So hopefully po this year ay mas marami pa po kaming mapamigay dahil yung mga nabigay ho natin last time po ay kaya pong magsakay ng 8 hanggang 10 na mangingisda sa isang bangka. So ngayon po ay mas malaki pa ang mabibigay. So yun po ang ating po mga programa at nawa po ay nasabi ko po ng lahat. Kung hindi man po ay pwede po kayong mag-message ulit dito sa program or sa amin pong Facebook page. So yun po, Gov. Maraming salamat po. Okay, Andre, maraming salamat. Alam, Sunshine, meron ba dyan? Apo, at meron pa po ditong nag-comment sa atin sa Facebook Live. Si Grimaldo Mina, sabi po niya ay pwede ko po bang ihingi ng tulong ang kapatid ko at tatay ko, may katarata po sila. Opo, okay naman po. Tuloy-tuloy po yung ating binibigyan ng libreng cataract extraction. Basta po tayo'y resident po ng Marinduque, ay tutulungan po naman tayo, ha? Sige po, Dante, alamin mo kung paano matulungan yan. Oo. Opo, yes po. Okay po. Okay, Sunshine. At eto pa po, meron pa pong nag-text sa atin. Gov, magandang hapon po. Janet Rayos po ito. Follow up ko lang po yung medical ng asawa ko. Bakit hindi pa po ako inatawagan? Na ubusan po ako ng pondo noong July 5. Salamat po. Yung ating action man, Dante, baka tawagan mo at paano matulungan si ma'am, ha? Sige. Sige, okay.
Okay po, at mukhang wala na po tayong natatanggap dito. Minsan po ay tapos na ang programa. May nadating pa. Nalilate. Mukhang tapos na tayo dyan. Mhm. So, sige, Dante, bigay ka na ng mensahe mo. Okay po. Yun po, maraming salamat po sa lahat ho ng sumuporta po at patuloy pong nakikinig sa ating pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Press B with you, The Governor's Hour. So maraming thank you po sa mga nakikinig po sa live stream, nanonood sa live stream sa Facebook po. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share at i-follow ang ating pong official Facebook page. At inabati rin po natin ang ating pong masasugid na tagapakinig, sila Ma'am Mary Ann Basco at Ma'am Marigold Mendoza, sila Tito Rene, Tita Merly, Kuya Bisto. Ganun din po yung mga taga Bangkuangan, taga Kasili, taga Baliis, at mga taga-Hupi. Yan, taga-Hupi. Kasama po ako doon. At saka yung mga magulang ko. So yun, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At see you po next week. Dito po ulit sa inyong favorite na program tuwing Martes ng hapon. Maraming salamat, Dante. Nagtatapusan natin ang programa. Tinitignan ko nga kung kulang talaga yung isang oras. Pasensya na ho kayo. But lagi lang ho kayo makikinig sa ating programa, Governor's Hour. At dito ang pagkakataon nyo para makapagsabi ho kayo kung anong kailangan nyo. Yan naman ho ay sinabi natin, yan ang ating adhikain, yan ang kagustuhan na kayo matulungan, kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay aming kaligayahan ni Congressman Lord Alan Velasco, dating Speaker, Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal po, Maki Caballes, Jojo Leba, Tres Mangkukang, Dindin Office sa District 1, ating pong Maelim, Mercy Rihano, Mel Incabo, Danny Red po sa District 2. Kasama po yung ating mga bukal, Neril Manggol, Pangulo ng Konsihal, Boy De Peralta, Pangulo ng mga barangay sa buong Marinduque, at Bertinos Valencia po, Provincial President o Chairperson po ng ating mga SK Chairpersons. So, tuloy po, maagos po at walang patid ang ating mga tulong mula sa Team Velasco, Congressman Lord Alan Velasco, Vice Governor Lynn Angeles, at ang ating Provincial Administrator po, Mike Velasco. Tuloy-tuloy po ang pag-implementa ng mga iba't ibang programa. Iba-iba po ang mga ating benepisyo na tatanggap. Sa katunayan nga po ay pupunta po tayo sa Puerto Princesa at may ibibigay po na malaking halaga si Pangulo, BBM po, patungkol po sa mga farmers po natin na apektuhan ng El Nino. At yung sinabi ko nga po, yung diagnostic laboratory or BAS ay maibibigay na po ng DOH. Maraming salamat po sa mga DOH official under po kay Secretary Ted Herbosa. At patuloy po ang pagtulong ni Secretary Rex Gatchalian sa pamamagitan po ng DSWD, Secretary Benny Laguesma, sa tulong po ng DOLE ay tuloy-tuloy po ang ating mga benepisyo. So itong po si Tatay Go Presby, maraming salamat ulit, Sunshine Grace, sa walang pagsawang pagtulong sa ating mga kababayan. Ang sinabi nga ng Panginoon, ang ginagawa nyo sa mga nahihirapan ay tulong nyo sa akin. Pagpalain kayo ng Panginoon, Ron Reb, Sunshine Grace. Lagi po tayo magdasal. Mahirap po ang buhay, maraming problema. Pero kung tayo ay kinakatigan, pinoprotekta at ginagabayan po ng Panginoon, tayo po ay magiging masaya, maluluto sa mga problema at aasenso po tayong lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Always pray. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat. Ito ang radyo